Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Umpisa na po natin, magkomentuhan po tayo. Ito po, putok na po ito at pinag-uusapan na po ito sa social media, mga kababayan. Ito pong pambansang aso, mga tambay, na tinatawag po na talagang asong ano daw po ito, na asong askal ba ito umano, mga tambay, at kung ano-anong klase. At sanay na sanay pong kumain ito ng sarili niyang suka umano, mga kabayan. Ang dating senador po na tinatawag na sundalong kanin umano, mga kabayan. Ayan. Talagang ito po ay talagang nagpakaaso na po talaga yata, mga kabayan, dahil yung mismong korupsyon na nagaganap po sa ating bansa, wala po siyang nakikita. Ibang klase po. Yung pinakapuno, ugat, ulo, malalaking isda, wala po siyang pakialam doon. Basta po siya, nakatutok pa rin po siya sa mga Duterte, sa mga kaalyado ng Duterte. At sino po ang sinampahan niya ng plunder? Mga tambay, ang dating Pangulong Duterte. At syempre po si Senator Bongo, mga kababayan. Plunder case po dahil alam po natin kung sino po ang nasa ombudsman. At alam din po natin na nagagamit po yata ito para po i-divert ang issue nila at hindi na po mapag-usapan. At syempre i-twist at dali na naman po sa mga Duterte at sa kaalyado ng Duterte. Painggan po natin ang balita, mga tambay. Ang asong gala, mga bayan. Ang askal. Ito po, painggan po natin. Kumbinsido si former Senator Antonio Trillanes na malaki ang naging papel ni FPRRD at Senador Bongo kung bakit nakasungkit ng mga government project ang mga kaanak ni Go mula 2016 hanggang 2025. Kaya naman kinasuhan ulit sila ng plunder ni Trillanes. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Nagsampa na ng reklamo si former Senator Antonio Trillanes laban kina former President Rodrigo Duterte at Senator Bongo. Nagtungo sa Office of the Ombudsman si Trillanes ngayong umaga para ihain ang plunder complaint at iba pang criminal charges sa dalawa. Ani Trillanes, ginamit umano ng dating Pangulo at ng Senador ang kanilang posisyon para maibigay ang government infrastructure projects sa mga kumpanyang pagmamay-ari ng mga Go. Ang mga nasabing proyekto nasa mahigit kumulang 7 billion pesos ang halaga. Nagsimula ito nung mayor pa si Duterte hanggang nagpresidente. Kaya alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte. Kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na-impluensyahan ito. Ayon sa 35-page complaint ni Trillanes, na-award ang 7 billion pesos worth of infra projects sa CLTG Builders na pagmamay-ari ng tatay ni Go at ang Alfrego Builders na pagmamay-ari naman ng kanyang half-brother. Maliwanag daw na paglabag ito sa batas. Ang ebidensya po dito ay mga kontrata mismo galing sa DPWH. Bawal po ito, di ba? Hindi mo pwedeng bigyan ng kontrata yung tatay at kapatid mo. Ang nakalagay sa ating batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito, first degree ito, tatay ito at kapatid. Dagdag ni Trillanes, nakobra ng CLTG at Alfrego ang mga proyekto mula 2016 hanggang sa kasalukuyan. Over 200 projects daw ito at karamihan ay nasa Davao City. Magkakonsyaba rin daw si FPRRD at Go. Magmula pa noong Davao City Mayor pa ang dating Pangulo. Bukod pa rito, mayroon din umanong joint venture agreement ang CLTG Builders at St. Gerard Construction na pagmamay-ari ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya. 816 million pesos daw sa kabuuang kontrata ang nakuha ng CLTG Builders mula sa nasabing kasunduan. Haharap sina FPRRD at Go sa mga posibleng paglabag ng RA 7080 o Plunder Law, RA 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Nagsampa rin ng plunder at graft complaints si Trillanes laban kay Duterte at Go noong July 2024. Pero binasura ito ni dating Ombudsman Samuel Martires na appointee ng dating Pangulo.
Yan po mga tambay. Basta appointee po ng dating Pangulo, masama po sa kanila yon, mga kabayan. Pero pagka-appointee po ni Bongbong Marcos, matuwid po sa kanila yon. Matuwid. Walang kaso, kahit po ang anak, walang kaso ng pulburon at high grade na marijuana. Ganyan po katino po ang ating gobyerno. Trilyon, daan-daang bilyon. Wala pong nakita ang aso. Ang aso, mga tambay. At isinusuka niya po ang administrasyong ito. Lalo-lalo po ang pamilya Marcos. Galit na galit po siya dyan nung araw umano. Pero ngayon, himod-himod po yata ngayon. Himod-himod. Pakinggan po natin si Senator Bongo kung ano po paliwanag po niya dyan. Salamat at mas naniwala kayo sa akin kaysa kay Trillanes. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. Ako po ay nag-obserba ng delikadesa sa buhay ko. Baka pamilya niya po hindi. Nabalitaan tayo noon, mismo yung tatay niya naging dealer po sa GHQ ng Armed Forces. At nabalitaan nga natin no, na kakasino rin. At may mga ghost rin na yun lang nabalitaan ko noon. So, sana naman tingnan mo ng mabuti kung sino yung walang delikadesa sa atin. Sa kanina naman po, sa final sa amin ni dating Pangulong Duterte at sa kapamilya ko, to Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financiers mo? Yung mga contractor. Alam mo yun. Kita mo na. Nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Ilang hearings na po. Lumalabas naman yung totoo. Sino yung mga contractor. Yung talagang may-ari. Sila mismo yung may kontrata. Sila yung mismong kumikita. Sila yung contractor, sila pa yung congressman. Sila yung habulin mo, Trillanes. Ayaw mong habulin dahil financer mo nga. Tama yung sinabi ni Senator Bato noon na may mga financer ka. Baka nga yung ginamit mong pondong yon nanggaling pa sa flood control. Yung pag-iimbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte, maaaring galing pa yun sa flood control. Huwag kang magmalinis dito. Huwag mong ilihis ang totoong issue. Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth, not the script, not the playbook. Nasa na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasa na? Bakit walang mga pinangalanan na malalaking tao? Yung mga buhaya, ba't pilit yung pinagtatakpan? Yung totoong issue rito, flood control at ghost projects. Nasaan na po? Kaya nakikiusap po ako sa ICI, sa Ombudsman, sa DPWH. Kasuhan nyo yung mga malalaking tao. Yung sangkot sa flood control. Yung sangkot dito sa mga ghost projects. Inaantay po ng tao. Pag inilihis nyo po ang katotohanan, magulo po ito. At isa po itong lumang tugtugin mula sa lumang script. Recycled na po yung mga issue. Pilit binubuhay para lang mapinturahan po ako ng maitim para siya po ang magmukhang maputi. My conscience is clear. Unlike him, panlabas o panloob, pati konsensya niya madumi. Ang layunin niya ay proteksyonan lang po ang kanyang mga financer at mga nasa likod ng black propaganda na ito. Ang dapat kasuhan ay ang mga financiers kasi sila po yung totoong mga nagnakaw. Hindi po ako magnanakaw. Hindi po ako kontraktor. Senador po ako na nagsiservisyo lang po sa ating mga kababayang Pilipino. At may delikadesa po ako. Yung prinsipyo ko po sa buhay, yan lang po ang pwede kong pangalagaan sa ngayon. Pangalan ko po at hindi ko sasayangin yan.
Kesa sayangin natin dito sa walang kwentang paninira, tatrabaho na lang po ako. Serbisyo, pagmamalasakit at sipag po ang pwede kong ialay sa ating mga kababayang Pilipino. Tingnan niyo lang po kung hindi ba recycled ito. Rehash. 2018. Tingnan po natin. Tingnan po natin sinasabi ni Senator Bongo. Ito po. September of 2018. Bago yung halalan, no? Bago pa ako nag-file. Unang tumakbo bilang senador. Nag-ingay na siya noon. Siniraan na niya ako. Siya pa ang senador noon, no? Ako hindi pa. Kandidato pa lang. Same issue. Noong 2021, akala naman niya natatakbo ko. Same issue. July of 2021. Last year, nung ako po'y patakbo muli for re-election, July 6 of 2024. Same issue. The same. Yung suot niya, ngayon, yung araw na ito, July of 2024, last year po ito. Yung suot niyang polo, pareho pa rin ng kulay ng suot niya ngayon. Rehash pa rin, pati polo niya, rehash pa rin. Ginamit muli. Yun pa rin ang ginamit niyang paninira sa akin. Para siya ang pumuti. Nagpolo na nga siya ng puti para pumuti kunwari. Pero yung kanyang hangarin ay napaka dumi. Alam nyo, nung ako po ay nag-obserba ng delikadesa sa buhay ko, baka pamilya niya po hindi. Nabalitaan tayo noon, mismo yung tatay niya, naging dealer po sa GHQ ng Armed Forces. At nabalitaan nga natin no, na kakasino rin. At may mga ghost rin na, yun ang nabalitaan ko noon. So, sana naman, tingnan mo ng mabuti kung yan po mga tambay, ang pahayag naman po ni Senator Bongo. Alam naman po namin yan, Senator Bongo. Alam naman po namin na yan pong ginagawa po ni Trillanes. Talaga pong may padrino po yan, may financier po yan. Kasi wala na pong dignidad yan eh. Komento ko po, wala na pong dignidad. Kinain na po niya ang kanyang prinsipyo, mga bayan. Kasi kung may dignidad yan na lumalaban sa korupsyon, sinasabi niya, korupsyon. Wala siyang nakitang korupsyon sa administrasyon ngayon. Di po ba? Di may financier ka. May pinoproteksyonan ka. Hindi po ba? Wala ka ng dignidad pagka ganon. Napakalaki ng korupsyon ngayon. Wala ka man lang nilabanan. Nasaan ang prinsipyo mo? Kaya ka tinatawag na sundalong kanin. Di po ba? Ngayon, ano ka ngayon? Nasaan ang prinsipyo mo? Wala ka ng kakwenta-kwenta ngayon, umano. Hindi po ba? Ito na ang walang kakwenta-kwenta na tao yata, mga kabayan. At yung sinasabing naging sundalo raw ito na kanin. Walang kakwenta-kwenta po ito, mga tambay. At wala po maipagmamalaki ito sa Pilipino. Wala. Meron ka bang natatandaan na pwede niya ipagmalaki sa Pilipino? Maliban na siya yumaman, umano, at yumaman ang kanyang pamilya, at nasangkot din sa mga anomalya, kontrata, sa loob ng kampo, AFP, mga tambay, ibang klase. At nagkakasino pa. Gaano na kaya karami ang iniyaman ng taong ito sa dami ng financier, mga kabayan. Kaya dito pa mga tambay, nakita po natin ang galawan nila. Alam na po natin eh. Di ba ba? Bakit po inilagay dyan si Boying sa ombudsman? Pilit inilagay. Kahit po, napakaraming issue na kinaharap ni Boying, pati ang kanyang junior. Hindi po ba? Ngayon, saan po nagsasampa na ma-recycle na issue para i-divert ang korupsyon nila, umano? Doon po sa na-appoint
sa pinilit, sa ombudsman. Nakita nyo po, ibang klase po. Ibang klase. Nakipagsabwata na ang tinatawag na sundalong kanin umano. Grabe. Grabe po itong tao na ito. Samantalahin nyo, habang nasa kapangyarihan pa kayo at ang iyong pinanser, samantalahin mo, ang taong bayan ay hindi naman bobo, tanga at gago na paniniwalaan ng inyong galawan. Ubod ng laki ang korupsyon, magtatatlong taon o mag-aapat na taon, 3 taon mahigit. Ang ginawang korupsyon, pamumulitika, gastos, pera ng taong bayan, nawaldas. Sa inyo lang, kayo-kayo lang ang nakinabang at kayo-kayo lang ang kumakahol dahil sa pakinabang umano. Hindi po ba? Kaya hindi nyo gugustuhin na mawala kayo sa kapangyarihan dahil napakarami nyo karga-karga. Lahat yata kayo may sabit sa Pilipino. Sinabitan nyo ang Pilipino na isang damukal na pera sa lapi. Buwis. Buwis namin. Inutangan nyo pa. Binaon nyo pa kami sa utang na kami ang magbabayad. Samantalang kayo-kayo nakikinabang. Kasama pa ang aso na tinatawag na asong kanin. Mga kabayan. At sundalong kanin pala. At itong asong si asong gala o asong askal, mga tambay. Ibang klase po pagkaaso nito. Sinasabi, nauulol na raw po yan umano. Nauulol umano. Ibang klase. Yan po mga kabayan, ang walang kakwenta-kwenta at talagang naghahanap na po ito dahil po ito ay nagpaka-trader at nagpaka-hudas na umano. At dahil po sa pakinabang yata ang taong ito. Wala na pong dignidad. Wala na pong dignidad. Bakit mo masasabing may dignidad pa yung tao na yan? Tumakbo nga mayor. Hindi na nga nanalo mayor na lang Tumakbong senador, talo. Tumakbo ulit senador yan, talo. Tumakbong vice president, talo. Di ba? Tapos tumakbong mayor. Tumakbong mayor. Mayor na lang. Hindi pa nanalo. Kaya nga napaka-respeto daw niya Na talagang marami siyang dignidad, mga kabayan. Wala po siyang alam, maliban po, banatan ng banatan, ang totoong naglilingkod sa ating bansa. Ang totoong lingkod bayan, ang totoong nag-ayos ng bansa, inayos ang bansa sa mga ginawa nilang katarantaduhan umano, sa kanilang kawalang hiyaan, at may issue pa yan tao na yan. Nakasama rin daw po yan sa panahon ni Pinoy, na nawalan tayo ng teritoryo. Ang ating bansa ay naibenta pa yata nila. Hindi kaya? Napakaraming issue yung tao na yan. Kaya, pagka ang Vice President na po naging presidente ng bansa, si BP Sara, baka mabuksan po lahat ang issue ng tao na yan. Dahil po si dating Pangulong Duterte napakabait. Mabait po na presidente si dating Pangulong Duterte. Galit lang po siya sa mga magnanakaw. Galit lang po siya sa mga kriminal, sa mga addictus, sa mga pulburon lord, sa mga makakaliwa. Di po ba? At syempre sa mga oligarkong hindi nagbabayad ng tamang buwis. Diyan po siya galit, mga kabayan. Pero napakabait ni dating Pangulong Duterte. Hindi sila hinabol. Hindi katulad ngayon. Grabe, gagawan ka na issue para mapabagsak ka. Si dating Pangulong Duterte ay puro trabaho ang ginawa para maiayos ang bansa sa pagkakalugmok, sa pagkakabaon sa kahihiyan. Kaya nga kinilala ang ating bansa na nagkaroon tayo ng napakagaling na pinuno noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Nasasama pa siya, di ba? Napag-uusapan pa sa mga bansa, sa ibang bansa. Nasasama siya sa magagaling, pinag-uusapan. Pero ngayon, saan po nasasama ang ating bansa? Pinaka-corrupt, worst na country, at walang kakwenta-kwenta na leader umano. Kahiya-hiya ang binibigay sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya nga po, pagka ang Vice President naman po naupo, mga kabayan, sa ginawa po nila, pag-upo pa lang, grabe na po ang ginawa nilang pamumulitika sa Vice President. Sa tingin nyo, sa dami ng nalalaman ng Vice President, hindi sila babalikan sa ginawa nila sa Vice President. Samantalang sila ang maraming issue,
at karga-kargang korupsyon na hindi magandang ginawa sa ating bansa. Sa tingin nyo, ang Vice President magbubulag-bulaga na lang sa mga pinagnanakaw nila? Sige nga, siya mismo nakasaksi kung paano niwalang niya at tinarantado ang pera ng taong bayan. Di po ba? Kaya delikado po yung mga yan, mga tambay. Delikado po silang lahat, lalong-lalo po yan. Yan, sila Trillanes, sila De Lima na biglang naabsuelto sa mga kaso nila. Delikado po yan, mga tambay. At yung tagapagsalita po sa Malacanang, at syempre yung nasa Malacanang, at yung mga congressman at senador na markado na po yan ng Vice President. Nabanggit lang po natin. Yan po mga tambay, ang walang kakwenta-kwenta po na talagang gagawa po sila ng paraan. Gamit po at ginamit po talaga at nagpagamit. Ito pong sundalong kanin umano para po sa kanilang plano dahil meron na pala itong pinanser para po ma-divert ang issue ng korupsyon, ng mga buhaya, ng malaking ulo, ng mga magnanakaw sa ating bansa. Ma-divert po. Kasi ang issue po ng korupsyon ngayon, lalong-lalo po ang mga nakawan, flood control, ay nadadawit na po lahat. Pati po ang asawa ng Pangulo ay may issue na rin po ng flood control, ang First Lady. Hindi po ba? Ang kanyang anak na si Sandro at ang Pangulo na may accountability sa lahat dahil siya ang pumipirma ng pondo at kanyang mga proyekto na pinagmamalaki, mga kabayan. Kaya po kailangan po nilang i-twist at i-divert ang issue at dalhin po sa nakaraang administrasyon. Ganun po talaga dahil sila po ang gumagamit ng pera ngayon ng taong bayan. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you rin po sa inyong lahat mga kabayan. Shoutout po. At manalangin po tayo at pagsamasamahin po natin ang ating dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte, na maingatan po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makalabas na po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po sa inyong mga dasal. At ganoon din po mga tambay, tayo po'y magdasal na maingatan po tayo at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po. Tis lang po mga kabayan. At meron naman po silang katapusan at hangganan. Ingat po. Paalam. Bye-bye.